Tara po at samahan nyo kami. Nandito yung bahay. Tinulungan na din sila ng BBMRC. Magandang araw mga kuys. Ngayong araw ay medyo maaga ulit tayo. Kasi kagabi kahapon ay tumawag ang isa sa mga kuya natin, si Kuya Art, sa bayan ng Panganiban dahil sa merong isang pasyente na kailangan ng tulong. At napagkasunduan naming mga ate kuya ng mga kasamahan natin sa One Cam Norte Eagles Club na natulungan yung tao. At kaya ngayong umaga ay tayo pupunta dun sa lugar na yun upang makisa at tumulong, dahil ang adhikain naman ng mga agila ay talagang tungkol sa pagtulong. At yun ang ating gagawin sa araw na ito. Sino kaya itong nasa unahan nating kuya? Sino kayang kuya ito na naka-territory? Unahan natin kasi kailangan nating magmadali kasi ang usapan ng pagkikita-kita ay alas 8 ng umaga. Unahan na natin si kuya. Kailangan nating bilisan ng konti kasi tinanghali tayo ng gising. Kailangan nating humataw ng konti. Alright. Abot tayo sa oras ng pinag-usapan. Meron pa tayong 5 minutes. Ay, 5 minutes pa tayo. Right, andito na kaya sila? Andito na kaya? O baka tayo ang wala pa? Right, andito yung ating pinag-usapan sa kaya FC gas station. Ayun, meron na. Andito na si Kuya Banong at si Kuya Art. Dito na sila, naghihintay. Hindi na makalis sa bayaran na. Yan. Punta na tayo mga kuys doon sa lugar ng sa bahay ang ating tutulungan. Dala na namin yung oxygen na kailangan ng pasyente dito. Tara po at samahan nyo kami. Ayan, at nadaan na natin si Kapitan. Ayun, umandar din. Tara. Di natin alam yung lugar, kaya pinauna natin si Kuya Artem Andaya, dahil siya po yung may alam at siya yung nagdala dito sa amin sa pasyente na ating tutulungan. Siya ang ating pinauna. Isa lang po muna yung ating dadalhin oxygen, pero ang oxygen na ito ay pang ilang araw lamang. Kaya nag-deposit tayo para kukunin na lang din nila yung susunod na oxygen na kanilang kakailanganin. Dito na pala yun. Punta tayo dun sa bahay. Dito yung bahay. Ito pala yung bahay ng pasyente. Morning po. ano po, nag-deposit ako muna doon. Ibabalik na lang ito niya pagkatapos niya.
pag gumaling na si Glenn, ano. Tapos may regulator na rin. Marunong ka na itong Sa po. gumamit, ano, magkabit. Magkabit lang po dyan. Tapos, maliban dito sa karga nito, meron pang nakadeposito doon yun na 3. Saan po? Dito sa kay Kay Maligat. Maligat. Pinakita namin doon yung pangalan mo. Pag naubos na to, dadalhin lang po ito doon. Papalitan lang siya ng ano. Basta kumbaga 4 na tangke. Tapos may kunting halaga pa dito na kung paano siya. Niya, ano. May anak kayo? May anak kayo? O, kalbo na. Ito po, Glenn Ay, sama mo to. Tama mo ito, anak mo. Magaling nga. Salamat po. Marunong ka na nito. Marunong yan. Halos 1 taon yan sa ospital nagpaparaan. Ano ba? Ang pagkabit ang hindi ko alam. Ano po, nurse ang magkakabit na. Yung pag-operate na ako. Ilang taon na si Glenn ko yan? 26. 26? Nakakabata mo pa. Pag ano ba papalitan ninyo ito lang tatanggalin. Ito lang. Mga din po kami na. Ni, Ano to. ng BBMRC. Oo, marami ding natutulungan. Yung BBMRC. Talagang, pero sa pagtulong talaga, talagang maasahan yung BBMRC. Nga po. Tuloy rin muna kami. Hindi kami masyadong abala. Ha? Salamat po. May mga trabaho pa dito. Salamat sa inyo, pagaling ka. Napalaki-laki na natin yung dito. At yun, mga kuys, nadala na namin yung oxygen. Dahil talagang nakita naman natin na talagang kailangan niya yung oxygen sa mga pagkakataong ito. Hindi na natin masyadong tinanong, hindi na tayo masyadong nagtanong kasi nga nahihirapan siya magsalita. Kasi nakakaawa yung pasyente. At nabanggit din nila na tinulungan na din sila ng BBMRC, ng Bangon na Bicolano Riders Club. At hindi lang yan yung natulungan ng BBMRC. Isa yan sa ating mga iniidolo, ang BBMRC. At yan po ay sa pangunguna ni Boss John Mitra at Manager Cherry. Sila po ang gumagastos sa mga tulong. Sila po ang nagbibigay ng tulong na ipinaabot naman ng mga BBMRC Riders Club. Sila pong mag-asawa ay talaga pong napakabuti. At yan po ay alam na alam namin, kaya saludo po ako sa inyo talaga. At para po dun sa mga makakapanood na nais pong tumulong kay Glenn, pwede po kayong magpaabot ng tulong kay Glenn. Pwede po kayong pumunta mismo sa kanilang tahanan sa mga nais pong tumulong, dahil sa ngayong kalagayan po ni Glenn ay talaga pong kailangan ng tulong. At sa abot po ng aming makakaya ay kung sakasakali at ay may mga magbibigay pa at tayo ay magkakaroon din ng magandang kita, ay babalikan po natin si Glenn, kasi talagang nakakaawa po yung sitwasyon ni Glenn na sumuko na din siya sa pagpapadialysis kasi medyo malaki-laki nga po ang ginagastos. Ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat.